Good morning mga kabahay and welcome back po dito sa aking YouTube channel. So dito ako ngayon sa First Sight Bay or Bae, Laguna para ipakita sa inyo ang model unit na ino-offer nila dito sa project na to. So yan po nasa harapan natin. By the way, ako nga pala si Chad Recafort, isa po ko real estate broker at nanonood po kayo ng aking house tour for Amani Townhouse. So meron po tayong tatlong klaseng Amani Townhouse na papasukin. So ito yung kanilang inner unit and actual turnover, yung kanilang dress up unit and end unit. And then ito yung kanilang inner unit pero expansion plan. So pag sinabi mong expansion plan, pinapakita lang po ni developer kung anong itsura niya if ever na gusto mong i-extend yung bahay mo. So yan po, no. So may papasokin natin yan para syempre magkaroon tayo ng idea if ever magkaroon kayo ng budget sa future. So ito kanilang Amani unit na inner ay merong minimum lot area na 40 square meter and a floor area of 36, okay? 2 bedrooms, 1 toilet and bath. Meron siyang carport, fence at saka gate. Complete turnover and available through bank financing. So meron nga pala silang mga project or unit na Amani dito sa Bae, Laguna at saka po sa Calauan, ano? So, magkakaroon pala sila sa Calauan. So, hopefully makapag-avail kayo noon kung interested kayo. Kasi mas maganda location niya along highway lang po, no? Okay. So, Amani. So, pasukin na po natin. So, yung gate niya, pakita ko lang sa inyo yung quality. So, mga tubular and then to mga square bar. So, okay na rin naman. At least hindi ka nagagastos para sa gate. So, may mga parang bricks dito sa kanyang carport. I think ang saktong-sakto lang talaga para sa carport na to yung mga subcompact na kotse. Kung mga sedan kasi possible baka kapusin. So, yung mga bintana pala niya, mga aluminum sliding window. And ito naman yung kanyang pintuan. Steel door po yan. At yan po, 90 cm ang lapad. So, maganda na rin naman, ano? So, dito tayo. So, pagpasok po ninyo, makikita nyo na naka-vinyl planks na siya. Yung kisame niya, makinis at maganda na rin. Yung pader niya po ay makinis na rin, maganda. So, itong kinatatayuan natin, ito yung living area. Pero makikita nyo pala mamaya kung paano magkakasya yung living, dining, and kitchen area. So, ito yung kanyang actual turnover ng kitchen. May maliit na cabinet. And ito yung kanyang provision for service area. Okay? Or laundry area. So, ito pala unfortunately nakasarado. Pero mamaya magkakaroon tayo ng idea gaano siya kalaki. So, akit muna tayo sa second floor. So, yung kanyang mga railings, same lang halos ng materials na ginamit sa gate. I think mas maganda lang yung paint niya, mas makinis. Hindi katulad ng nasa gate, medyo matte. So, yung hagdan niya, open. So, yan, kita niyo naman, open. Pero kung mapapansin ninyo, or kung makikita niyo to personal, sobrang solid ng mga kahoy na ginamit. Matigas. So, hindi ko lang alam kung anong klaseng kahoy ang ginamit nila. Okay. So, pag akyat po ninyo sa second floor, meron na siyang 2 kwarto. Naka-vinyl planks din siya. And ito yung kanyang actually, mas malaki yata ito. Pero halos magkasing laki lang pala. So, may isang bintana. Jalousie ang ginamit nila na bintana dito. Pero ang kagandahan kasi sa jalousie, na-maximize niya yung bintana. Kahit na maliit lang yung bintana niya, pero nabubuksan siya lahat. So, maganda yung ventilation. And then, lahat po ng mga kwarto nila, may mga butas na for window type aircon. So, kung mga double size bed, maluwag pa rin naman itong kwarto na to. Okay. So, yun lang yung mga ginamit nilang pintuan para sa mga kwarto ay mga PVC type, ano. Hindi ko sure, pero parang most nakikita ko to sa mga CR, so ganyan. So, same din yung pintuan. So, ito naman yung second bedroom. Okay. So, yung headboard ng kama mo, so pakita ko lang ha. So, yan.
Yung headboard ng kama mo, pwede mong ilagay dito. And yung cabinet mo, dito sa likod. So, maluwag pa rin naman. So, ang kagandahan dito, I think kahit mga queen size bed, kaya mo siyang ilagay. Sagad siya hanggang dito sa pader na to. Okay. So, yun po. May butas din for window type aircon and mga aluminum sliding window. Yung sa likod lang ng mga bintana ang jalousie. So, punta naman tayo doon sa dress up unit. Okay. Dress up and unit. By the way, kung interested pala kayo mag-inquire po sa akin through Facebook, pwede niyo po kontakin sa akin Facebook page na Open House by Chad Ricaport. So kung end unit pala, ang typical lot area nila ay 55 square meters. So naduling yata ako dun sa 327. No? So yan. So 55 square meters. So yung 55 square meter, ganito siya kalaki. Meron kang, I think, mga 1.5 meter na setback dito sa side. So, expect mo na kung end unit ito, end unit din itong nasa kabila, meron din siyang space dito. So, may tendency if ever na pa-extend niya, magdidikit pa din siya, no? Okay? So, ikutan muna po natin para makita ninyo. Okay? Okay. So, ito na tayo sa mismong bahay para makita niyo paano nagkasya yung gamit. Okay. So, kumusta ba? Na-justify ba kung paano napagkasya yung mga gamit? So, meron kang space dito for TV, yung dining area niya, and yung living area, kitchen area. So, medyo sama-sama lang talaga sila, pero ganyan talaga para at least ma-maximize mo yung space ng bahay. So, next naman punta tayo sa toilet and bath. So, ito yung hindi natin napasok kanina. So, medyo, actual turnover ng toilet tsaka lavatory. And yung kanyang shower area, actually medyo maluwag pa naman siya. Okay, saktong-sakto siya, ano? Okay, so akit naman tayo para mapakita ko sa inyo yung mga kwarto. So, ito yung kwarto sa... Okay. So, wala lang siyang space for cabinet. Pero tingin ko... maliit na cabinet siguro. Yung hanggang dito lang, babal. Pwede na siguro yan. At least may patungan ka pa din, ano? And then dito, so ito yung nilagay nila yung cabinet dito. And dito naman yung kanyang, so, double size bed. And dito yung headboard. So sabi ko sa inyo kung queen size, saktong-sakto yan, ano? Okay. So next naman, punta naman tayo dun sa kanyang extension plan, kung tawagin nila. Okay. Okay. So ito yung kanilang extension plan. So same lot area lang, ano? 40 square meter, pero naging 41 square meter yung floor area. Nadagdagan ng 5 square meter kasi siguro gawa nitong extension sa harap. Pero tignan natin kung paano lumaki. So dito sa baba, halos same lang. Pero mas gusto ko yung ginawa nila dito compare mo dun sa end unit. So parang mas okay sa akin. Pero siguro dahil yung end unit kasi may bintana kasi siya dito. Kaya siguro ganun ang naging setup talaga. So same pa rin naman yung toilet. So ito yung 3 bedrooms. So unahin muna natin ito. So first bedroom.
So, ito yung master bedroom siguro. So, medyo nawala lang ng masyadong space para sa cabinet. Siguro, pwede mong gawing buo yan, cabinet. Second bedroom. Okay. Third bedroom. And toilet and bath sa second floor. Wow. Malaki yung toilet and bath po, no, sa second floor. Okay. So, kamusta po ba? Maganda po ba ang unit na Amani para sa price niya na dito sa Bay, ang price niya sa 1.5 pinakamura. So, ito po ipa-flash ko sa screen ninyo. Or check nyo po yung link na ilalagay ko sa description para ma-download nyo po yung computation. Ano? Pero siguro tamang-tama na din talaga yung price. Kasi nga, maganda na naman. Kompleto na talaga. Wala kang ipapagawa. May fence, complete turnover. Talagang gamit na lang kulang. Titira ka na lang po talaga, no? So, yan. For 1.5 million, may bahay ka na ganyan. So, mga amenity pala, meron silang basketball court, clubhouse, swimming pool. So, kung nagustuhan niyo po ang video nito, please paki-share, paki-like at mag-subscribe na rin po kayo dito sa aking YouTube channel para ma-notify kayo pag may mga bagong videos. At kung interested na po kayo mag-reserve sa bawat property na in-offer ko, mag-reserve na kayo. Dahil ang property, patagal ng patagal, pamahal ng pamahal, palayo ng palayo. Yun lang po at maraming salamat.